Mali! Huwag ka nang umarte rito! Ikaw na nga ang magnanakaw. Ikaw pa ang may ganang magmataas ngayon. Iyon ang mariin at matinis na sigaw ni Rodolfo, ang asawa ko sa loob ng 30 taon, habang galit niyang itinuro ang sako ng mga mamahaling imported goods na nakatago sa likod ng aming maliit na silid ko. 30 taon akong naglingkod bilang VUM at katiwala sa pamilyang ito sa Davao. Binuhos ko ang buong lakas at kabataan ko sa pag-aalaga sa mga anak nila. Ngunit sa sandaling ito, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking buhay ang siyang unang kumagat at pumatay sa aking karangalan. Si Gina, ang batang at ambisyos, sumtaga pamahala ng Ho na may relasyon kay Rodolfo, ay nakatayo sa tabi niya. May suot itong mapang-uyang ng ngiti habang hawak ang isang tablet na nagpapakita ng peking video mula sa CCTV, pilit na pinatutunayan na ako umano ang pumasok sa pinagbabawal na sona noong nakaraang gabi upang nakawin ang mga mamahaling produkto ng supermarket. Ang dibdib ko ay parang piniga sa tindi ng gulat at hinadpis. Ang hininga ko ay nawala. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang pilit kong inabot ang gilid ng mesa upang hindi tuluyang matumba. Walang silbi ang pagtangi. Ang mga matang tumitingin sa akin ngayon ay puno ng paratang at pandidiri. Rodolfo, alam mo na hindi ko gagawin yon. Ang nanginginig kong bulong, ang boses ko ay basag habang pumapatak ang mga luha sa aking mga pisngi. 30 taon akong nagtrabaho rito ng may malinis na konsensya. Bakit mo ako pinagbintangan ng ganito? Ngunit sa halip na maawa, si Rodolfo ay lumapit ng may mukhang punong-puno ng galit at pagkamuhi. 30 taon kang utusan dito, Mali. Matanda ka na, wala ka ng silbi kundi maging pabigat. Ibinenta mo ang mga gamit na ito para ipadala sa mga kamag-anak mo sa probinsya, hindi ba? Bago pa man ako makapagsalita, marahas akong tinulak ni Rodolfo palayo sa sako ng mga paninda. Nawalan ako ng balanse at malakas na bumagsak ang kaliwang balikat ko sa gilid ng matigas na kahoy na mesa, numika ng matinding kirot na halos magpasigaw sa akin sa sakit. Si Gina ay tumawa ng mahina. Sabay abot sa akin na isang pirasong susing kinakalawang na ibinato sa lapag. Iyan ang susi ng lumang silid ko sa likod, Mali? Ang malamig na sabi ni Gina habang nakapahalukip-kip. Wala na rito ang lugar mo. Umalis ka na bago pa namin ipatawag ang mga pulis para tuluyan kang ipakulong. Ang sakit sa aking balikat ay walang kasing hapdi kumpara sa sugat sa aking dibdib. Ang sarili kong asawa ay handang yurakan ang 30 taon naming pagsasama para lamang sa isang makasariling kasunduan. Niloloko nila ako. Niloloko nila ako. Niloloko nila ako sa mismong tahanan kung saan inialay ko ang aking buong pawis at luha. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong tumayo sa kabila ng nanginginig kong mga tuhod. Kinuha ang lumang susing nasa sahig at hinarap sila ng may matatag na tingin sa kabila ng pagdurugo ng aking puso. Ang gabi sa labas ng malawak na compound ng pamilyang Montesillo sa Davao ay pinabigat pa ng ambon at ng malamig na ihip ng hangin. Bitbit ang isang maliit na tilang bag na naglalaman lamang ng ilang damit at ng lumang susing ibinato sa akin. Naglakad ako palayo sa silid ko na 30 taon kong tinuring na tahanan. Ang kaliwang balikat ko ay patuloy na sumasakit sa bawat hakbang, ngunit mas masakit ang nanginginig kong dibdib habang binabagtas ang madilim na kalsada. Walang lumabas upang tulungan ako. Ang ilang kasamahan ko sa trabaho ay nagtago sa likod ng mga kurtina ng staff house, takot na madamay sa iskandalo o mawala ng trabaho. Si Rodolfo ay nanatili sa loob, abala sa pag-aayos ng mga gamit kasama si Gina, habang ako ay itinaboy na parang isang basurang wala ng silbi matapos pigain ang buong lakas at kabataan. Matapos ang mahabang paglalakad sa dilim, narating ko ang munting apartment sa gilid ng palengke kung saan nakatira si Aling Nena, ang aking dating kasamahan at kaibigan na matagal nang nagretiro bilang pangunahing tabe ng supermarket. Nang kumatok ako at buksan niya ang pinto, nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makita ang aking hitsura, basang-basa, namumugto ang mga mata at pilit na kinakaya ang kirot sa aking balikat. Diyos ko, Mali? Ano nangyari sa'yo, anak? Ang nanginginig na tanong ni Aling Mena habang inalalayan ako maupo sa kanyang lumang sopa at kumuha ng mainit na tuwalya.
Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Sa mga bisig ng aking matagal ng kaibigan, humagulgol ako ng tahimik. Ang uri ng iyak ng isang taong nawalan na ng lahat maliban sa natitirang hininga. Habang pinapainit niya ako ng isang tasang salabat, kinuha ko mula sa aking bulsa ang lumang susing ibinigay ni Gina at ang telang bag. Nang ilapag ko ang bag sa mesa, may nahulog na isang makapal na sobre mula sa ilalim ng sapin. Binuklat ko, ito nang may nanginginig na mga daliri. Isang kupas na liha mula sa yumaong Doña Mercedes, ang dating may-ari ng supermarket, kasama ang ilang lumang litra, at isang sulat kamay na pangako na nagpapatunay na ang maliit na silid ko sa hardin ay nakalaan at ipinapangako sa akin bilang pasasalamat sa pag-aalaga ko sa kanilang mga anak noong sila ay maliliit pa. Sa sandaling yon, habang pinapanood ko ang liwanag ng munting gasera sa silid ni Aling Nena, naintindihan ko na ang pagtaboy nila sa akin ay hindi lamang isang simpleng alitan sa trabaho. Isang kalkuladong plano ito upang agawin ang huling munting ari-arya na nakalaan para sa aking pagtanda. Ang liwanag ng araw sa palengke ng Davao ay sumasalamin sa ingay ng mga nagtitinda at sa amoy ng mga sariwang isda, ngunit sa munting kusina ni Aling Nena, ang aming binabantayan ay ang mga lumang talaan ng imbentar, yun na hiniram namin mula sa isang kakilalang nagtatrabaho pa rin sa warehouse. Mali, tingnan mo ito. Ang seryosong wika ni Aling Nena habang itinuturo ang isang pahina sa logbook gamit ang nanginginig niyang daliri. Ang nawawalang sako ng mga imported goods na ipinagbintang sa'yo. Hindi ito kailanman lumabas sa front gate para ibenta sa labas. Ayon sa internal system, inilipat ito 3 araw na ang nakalipas patungo sa delivery van ng branch sa downtown, ang branch na direktang pinamamahalaan ni Gina. Tinitingnan ko ang mga numero at petsa. Ang bawat piraso ng kasinungalingan ay unti-unting nabubuo sa aking isipan. Hindi ako ang nagnakaw. Si Gina ang nagpasimuno ng pagkawala ng mga produkto upang ibulsa ang kita at isisi ang buong sisi sa akin. Habang si Rodolfo naman ay naging sunod-sunuran sa ata para lamang sa pangakong pera at pagtakas mula sa aming mahirap na buhay. Kailangan nating malaman kung sino pa ang nakakaalam nito. Ang sambit ko, ang boses ko ay tahimik, ngunit may diin ng isang matatag na desisyon. Hindi ako papayag na tapusin nila ang 30 taon ng aking paglilingkod sa pamamagitan ng isang maruming paratang. Bagpaman kami makapagplano ng susunod naming hakbang, ang pinto ng apartment ay kumatok ng 3 beses. Nang buksan ito ni Aling Nena, nagulat kami nang makita si Mang Cardo, ang matandang tagapang-alaga ng gate na nagtrabaho roon sa loob ng 40 taon bago rin sa pilitang pinagretiro ng bagong pamamahala. May bitbit itong isang lumang kahoy na kahon. Aling Mali. Ang hingal kabayong wika ni Mang Cardo nang makapasok siya sa loob. Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Alam ko ang ginawa nila. Nakita ko si Rodolfo at si Gina noong nakaraang linggo na nag-uusap tungkol sa pagpapagawa ng mga dokumento para sa silid ko. Gusto nilang makuha ang titulo bago pa man malaman ng mga batang Montesilio ang tungkol sa liham na kanilang yumaong ina. Diyos ko po, ang sikreto ay mas malalim kaysa sa aking inakala. Hindi lamang basta pagpapaalis sa akin ang gusto nila. Gusto nilang nakawan ng tuluyan ang aking kinabukasan. Ang hapon sa dulo ng linggo ay nagdala ng mainit na simoy ng hangin sa Davao. Ngunit ang loob ng maliit na silid-aralan sa likod ng simbahan, kung saan kami pansamantalang nagtagpo, ay puno ng kakaibang tensyon. Kasama ko si Aling Nena at Mang Cardo nang dumating ang isang puting kotse sa tapat ng gate. Bumaba doon ang isang binatang may pamilyar na mukha at matipunong tindig, si Julian Montesilio, ang nag-isang anak na lalaki. At na yon, ay ang pangunahing tagapamahala ng buong kumpanya ng pamilya Montesilio. Noong maliit pa si Julian, ako ang nag-alaga sa kanya, nagpainit ng kanyang gatas, at nagpunas ng kanyang mga luha tuwing hinahanap niya ang kanyang yumaong ina. Ngunit na yon, siya na ang binata na may hawak ng kapangyarihan sa buong imperyo. Nang pumasok siya sa silid, natigilan siya nang makita ako. Ang kanyang mga mata ay lumambot, may bakas ng kahihiyan at pag-aalala nang makita ang aking mukha,
at ang nanginginig kong katawan. Yaya Mali? Ang mahinang tawag niya sa aking pangalan, ang tinig ay puno ng bigat ng konsensya habang lumalapit upang magpagaspas ng kamay. Nabalitaan ko ang nangyari. Sinubukan kong pigilan sina Rodolfo at Gina nang malaman ko ang ginawa nila sa'yo. Nungit, alam mo naman ang mga kapatid ko, ayaw nilang magkaroon ng eskandalo sa kumpanya. Tiningnan ko si Julian ng diretso sa mga mata. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may diin ng isang ina na nadurog ang puso. Julian, hindi na ako ang VUM na nagpapakain sa iyo noon. Isa na akong taong tinanggalan ng danggal at tahanan sa loob ng pamamahay ninyo. Alam mo ang totoo tungkol sa sulat ng iyong yumaong ina? Alam mong nakalaan sa akin ang silid ko na yon. Napayuko si Julian. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya sa gilid ng kanyang pantalon. Alam ko, Yaya. Alam ko na ibinigay sa iyo ni Mama ang sulat na yon. Ngunit humihingi ako ng pangkalahatang unawa. Ayaw ng mga kapatid ko na magbayad ng buwis o mag-ukit ng gulo sa ari-arian habang pinalalaki namin ang chain ng mga supermarket. Diyos ko po, ang mga salitang yon mula sa batang minsan kong inaruga at itinuring na parang sariling anak ay parang huling saksak sa aking likod. Ang pamilyang pinag-alayan ko ng 30 taon ng aking buhay ay handang magbulag-bulagan at magbingi-bingihan sa katotohanan para lamang sa kanilang kayamanan. Huwag kang mag-alala, Julian. Ang malamig kong sagot habang dahan-dahang tumayo, ang paninindigan ko ay hindi na natitinag ng anumang awa. Hindi ko na kailangan ng awa ninyo. Kung ayaw ninyo kumilos para sa katarungan, ako mismo ang magpapatunay kung sino ang magnanakaw sa pamamahay ninyo. Ang init ng hapon ay pilit na pumapasok sa munting bintana ng silid ni Aling Nena, ngunit ang nag-aapoy na tensyon sa loob ay mas mabigat pa kesa sa panahon sa Davao. Hindi pa tuluyang lumalamig ang mga salitang iniwan ni Julian nang biglang kumalabog ang pinto. Si Gina, kasama ang 2 lalaking bayaran na mukhang tauhan ng security agency, ay dumretso sa loob na parang mga reyna sa kanilang sariling kaharian. Napatayo si Aling Nena, habang si Mang Cardo naman ay humarang sa aking unahan, ngunit inyalis sila ni Gina sa pamamagitan ng isang marahas na pagtulak. Ang mukha ni Gina ay puno ng mapang-uyam na ngiti. Taglay ang kapangyarihan ng taong nag-aakalang hawak na niya ang buong mundo sa kanyang mga palad. Malay, napakatigas naman ng ulo mo. Ang matinis at mayabang na boses ni Gina habang inilapag ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng maliit na mesa. Akala mo ba ay makakalaban ka sa amin? Narito ang kasunduan ng voluntaryong pag-alis at pagpapalaya sa silid ko. Pirmahan mo ito ngayon din at bibigyan ka namin ng 10,000 piso para makauwi ka na sa probinsya ninyo. Huwag ka nang magpakamartir pa. Tiningnan ko ang papel na inilatag sa aking harapan. 10,000 piso kapalit ng 30 taon ng aking pawis, ng aking kabataan, at ng huling pangarap na magkaroon ng maliit na masisilungan sa aking pagpanda. Tiningnan ko si Gina, nang diretsyo sa kanyang mga mata, ang mga luha sa aking mga mata ay tuluyang natuyo, napalitan ng isang malamig at matalim na paninindigan. 10,000 piso para sa 30 taon ng aking buhay, Gina? Ang mababa ngunit mariin kong tanong. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong silid at nagpatahimik sa mga taong kasama niya. Akala mo ba ay madali mo ako mapapatahimik sa pamamagitan ng basurang ito? Ibinenta mo ang iyong dangal kay Rodolfo para sa isang pansamantalang pwesto. Ngunit tandaan mo, ang magnanakaw ay hinding-hindi magiging reyna ng kahariang tinatakasan niya. Namula sa galit ang mukha ni Gina. Ang kanyang ngiti ay napalitan ng isang nanggigigil na pagnisi. Wala kang ebidensya, matandang hukluban? Kung hindi mo pipirmahan yan, sisiguraduhin kong bukod sa pagnanakaw ay kakasuhan ka pa namin ng paglabag sa trespassing at paninirang puri. Walang maniniwala sa'yo. Hinawakan ko ang makapal na dokumento, dahan-dahang itinaas ito sa kanyang harapan, at sa halip na pirmahan, pinunit ko ito ng tuluyan sa 2 bago ibinagsak sa kanyang mga paa. Yan ang sagot ko sa'yo. Magkita tayo kung saan ang huling hatol ay hindi sa pera na susukat.
Ang gabi bago ang formal na pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng chain ng mga supermarket ng pamilya Montesillo ay dumaan na may dalang malamig na simoy ng hangin sa Davao. Sa loob ng maliit na silid ni Aling Nena, abala kami sa pag-aayos ng mga dokumento, ng mga kopya ng logbook mula sa gilingan at sa delivery van, pati na rin ang orihinal na sulat kamay ng yumaong Doña Mercedes na siyang magiging pinakamalakas naming sandata. Sa kabilang dulo ng syudad, sa loob ng marangyang opisina ng Pangulo, si Rodolfo ay nakatayo sa harap ng salamin habang isinusuot ang kanyang mamahaling suite para sa pagdiriwang kinabukasan. Ang kanyang muka ay may bakas ng ngiti ng tagumpay. Akala niya ay tapos na ang lahat, na naprotektahan na nila ni Gina ang kanilang mga sarili at naitaboy na ako ng walang kahirap-hirap. Rodolfo, ang mahinang tawag ni Gina, habang pumapasok sa silid, dala ang isang basong alak. Sigurado ka bang walang gagawin ang matandang yun bukas? Nabalitaan kong nag-iikot siya kasama ang ilang dating tauhan. Ininom ni Rodolfo ang alak at tumawa ng mayabang. Anong magagawa ng isang hamak na vuem na walang pera at walang pamilyang sumusuporta? Kahit magsumbong siya sa mga bata, si Julian at ang mga kapatid nito ay abala sa pagpaparami ng yaman, kaysa intindihin ang isang matandang nagmamakaawa. Bukas, tatanggapin na natin ang bonus at ang titulo ng silid ko. Ngunit habang nagdidiwang sila sa kanilang wad na tagumpay, hindi nila alam na si Julian Montesillo ay hindi na mapakali sa kanyang sariling silid. Ang konsensya ng binata ay paulit-ulit na binabagabag ng mga alaala noong bata pa siya, mga panahong si Mali ang nag-aruga sa kanya nang magkasakit siya ng malubha habang ang kanyang mga magulang ay busy sa pagpapalago ng negosyo. Kinuha ni Julian ang kanyang susi ng kotse, nagpa siyang lumabas sa gitna ng gabi upang hanapin ako at bayaran ng utang na loob na matagal nilang tinalikuran ng kanyang mga kapatid. Ang hating gabi sa maliit na apartment ni Aling Nena ay nabalot ng tahimik na pananalangin. Habang nakaupo ako sa tapat ng lumang mesa at pinapahid ang aking kaliwang balikat na sumasakit pa rin mula sa pagkakatulak ni Rodolfo, ang pintuan ay biglang nakontak ng 3 mabilis na katok. Nang buksan ito ni Aling Nena, naggulat kami nang makita si Julian Montesillo na nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay pawisan, ang buhok ay magulo, at ang mga mata ay namumugto sa pagod at matinding konsensya. Agad siyang pumasok, lumuhod sa aking harapan sa ibabaw ng sahig, at hinawakan ang aking mga nanginginig na kamay. Yaya Mali, patawarin mo ako. Ang basag at nang ininig na iyak ng binata. Hindi ko na kayang matulog na yung gabi. Habang naghahanda kami para sa anibersaryo bukas, naalala ko kung paano mo ako inalagaan nung halos mamatay ako sa lagnat habang si Mama at Papa ay wala sa bahay. Kayo ang nagpalaki sa amin, pero hinayaan namin silang itaboy ka ng parang isang magnanakaw. Tinitingnan ko si Julian ng may lambot sa aking mga mata, bagamat ang aking mukha ay nanatiling seryoso. Hinawakan ko ang kanyang ulo at banayad siyang pinatayo. Julian, ang utang na loob ay hindi hinihingi at ang katarungan ay hindi isinusuko dahil lamang sa takot sa sarili mong mga kapatid. Kung talagang nagsisisi ka, hindi mo kailangan ng luha ngayon. Ang kailangan ko ay ang katotohanan sa harap ng buong kumpanya bukas. Tumayo si Julian, pinunasan ang kanyang mga luha at tumango ng may buong determinasyon. Pang-ako, Yaya Mali, bukas, sa mismong entablado ng ika-50 anibersaryo, ibibigay ko sa iyo ang mikropono. Ako mismo ang magbubukas ng pinto para sa iyong katarungan. Sa sandaling yon, naintindihan ko na ang laban na ito ay hindi na lamang sarili ko. Ito ay ang pagsabog ng isang bulkan ng katotohanan na tatapos sa lahat ng taon ng pandilinlang ng pamilyang Montesillo at ng taksil kong asawa. Ang araw ng ika-50 anibersaryo ng chain ng mga supermarket ng pamilya Montesillo ay sumalubong sa Davao na may napakagandang sikat ng araw at maranyang paghahanda sa loob ng Grand Ballroom ng pinakamalaking hotel sa lungsod. Ang mga mamamahayag, mangkilalang negosyante at ang daan-daang empleyado ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang kasuotan, masayang nag-uusap habang naghihintay sa pagsisimula ng programa. Sa unahan ng entablado,
Si Rodolfo at si Gina ay magkatabi, suot ang mga damit na nagpapakita ng kanilang wad na tagumpay. Si Rodolfo ay may hawak pang kopya ng Special Recognition Award na nakatakda nilang itanghal sa araw na iyon para sa kanilang tapat na paglilingkod, habang si Gina naman ay abala sa pag-initi sa mga kamera ng media. Panatag ang loob na ang silid ko at ang pangarap nilang kayamanan ay sa kanila na mapupunta. Rodolfo Bautista at Gina Mendoza. Ang bulong ng MC habang inihahanda ang pagtawag sa kanila upang umakyat sa entablado para sa unang bahagi ng parangal. Para sa kanilang pambihirang katapatan at pamumuno sa ating warehouse operations, nagpalakpakan ang buong bulwagan. Buong yabang na tumayo si Rodolfo, inayos ang kanyang kurbata, at inakbayan si Gina habang humahakbang patungo sa gitna ng entablado na may mga niting abot tainga. Akala nila ay ito na ang pinakamagandang araw ng kanilang buhay, ang simula ng kanilang bagong yaman at kapangyarihan. Ngunit bago pa man madikit ang kanilang mga kamay sa tropeo mula sa nagpapakilalang panauhin, ang malaking LED screen sa likod ng entablado ay biglang umilaw. Sa halip na ang logo ng anibersaryo, ang lumabas ay ang malinaw na kopya ng liham ng yumaong Doña Mercedes, ang mga talaan ng delivery van na nagpapatunay ng iligal na paglilipat ng produkto at ang litrato ng lumang susing hawak ko. Natahimik ang buong bulwagan. Ang mga ngiti sa labi ni Rodolfo at Gina ay biglang naging yelo ng matinding gulat at takot. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay kasing bigat ng hanging nagbababala ng isang malakas na bagyo. Si Rodolfo at si Gina ay napatigil sa gitna ng entablado. Ang mga muka ay namumutla na parang mga bangkay habang nakatitig sa malaking LED screen kung saan nakalagay ang lahat ng ebidensya ng kanilang kasinungalingan. Bago pa man makapagsalita ang MC, ang mga pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Naglakad ako papasok, suot ang aking malinis na puting barong Tagalog na damit, ang aking kaliwang balikat ay hindi na masakit, kundi tuwid at may dalang kapangyarihan ng isang taong walang kinatatakutan. Si Aling Nena, Mang Cardo, at si Julian Montesilio ay naglakad sa aking likuran bilang mga saksi ng katotohanan. Sino ang nagpahintulot sa matandang yan na pumasok dito? Ang nanggigigil at hysteric na sigaw ni Gina habang tinuturo ako mula sa entablado, pilit itinatago ang kanyang takot sa pamamagitan ng pagtaas ng boses. Security! Alisin ninyo ang magnanakaw na yan dito. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga gwardiya, si Julian Montesilio ang umakyat sa entablado, kinuha ang mikropono mula sa kamay ng MC at tumingin ng diretso sa mga mamamahayag at sa buong pamilya Montesilio na nakaupo sa unahan. Huwag mong subukang galawin si Yaya Mali, Gina. Ang malamig at mariin na wika ni Julian sa mikropono, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang babaeng ito ang nagpalaki sa akin noong ang mga magulang ko ay abala sa pagpapakayaman, at ang silid ko na pilit ninyong inagaw sa pamamagitan ng panlilinlang at pagnanakaw ay legal na nakalaan sa kanya sa bisa ng huling habilin ng aking yumaong ina. Ang mga bulong-bulungan sa paligid ay naging isang malaking alon ng reaksyon mula sa mga tao. Si Rodolfo, na nakatayo sa tabi ni Gina, ay lumuhod sa gitna ng entablado. Nanginginig ang mga labi habang nakatingin sa akin at nagmamakaawang sinabing, "Malay, asawa ko? Patawarin mo ako. Nabulag lang ako." Tinitingnan ko siya ng may malalim na pandidiri at awa. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang lumang susing ibinigay niya sa akin noong gabing itaboy niya ako. Inihagis ito ng marahan sa paanan niya at sinabing, "Tapos na ang palabas mo, Rodolfo. Ang susi na ito ay para sa silid na kailanman ay hindi naging sayo, at ang katarungan ay hindi kailanman mabili ng iyong pagkukunyari." Ang kaguluhan sa Grand Ballroom ay mabilis na napalitan ng mga aksyon mula sa mga kinauukulan. Bago pa man makatakas si Gina sa backstage, hinarangan na siya ng mga opisyal ng pulis, siya na ipinatawag ni Julian upang arestuhin siya sa mga kasong korporasyon, panlilinlang at pagnanakaw ng inventaryo. Si Rodolfo naman ay dinala palabas ng mga gwardiya habang patuloy na umiiyak at sumisigaw ng kanyang pagsisisi,
Ang kanyang mga kamay ay nakayuko sa kahihiyan sa harap ng daan-daang tao na sumasaksi sa kanyang tuluyang pagbagsak. Ang pamilya Montesillo, partikular ang mga nakatatandang kapatid ni Julian, ay nagtangkang lumapit sa akin upang humingi ng paumanhin at pakiusapan akong ayusin ang gulo sa loob ng pamilya upang huwag nang lumabas sa balita. Ngunit tinanggihan ko sila ng may mahinahon, ngunit matatag na titig. Hindi ninyo kailangang humingi ng tawad sa akin para sa inyong pamilya, mga anak. Ang kalmado kong sambit habang nakatayo sa tabi ni Julian at Aling Nena. Humiling lamang ako ng katarungan para sa 30 taon ng aking pawis at danggal. Ngayon, na nakuha ko na ito, wala na akong hinihingi pang iba. Makalipas ang ilang araw, ang pormal na kasunduan ay nilagdaan. Ang silid ko at ang maliit na lupa sa likod ng compound ng pamilya Montesiro ay opisyal nang naisalinsa sa aking pangalan sa bisa ng orihinal na huling habilin ng yumaong Doña Mercedes. Si Rodolfo ay naharap sa patong-patong na kasong kriminal at tuluyang pinatalsik sa kumpanya, habang si Gina naman ay nakulong at nawala ng lisensya sa pagtatrabaho. Nang marinig ko ang balita tungkol sa kanilang sinapit, wala akong naramdamang galit o paghihigante. Ang tanging naramdaman ko ay ang malalim na kapayapaan ng isang taong nakabalik sa kanyang sariling tahanan, hindi sa pamamagitan ng awa ng iba, kundi sa pamamagitan ng sarili niyang katotohanan. Ang mga sumunod na buwan sa Davao ay nagdala ng isang payapa at makabuluhang pagbabago sa aking buhay. Ang dating silid ko sa gilid ng hardin na minsan ay naging saksi sa aking pagluha at pag-alipusta ay dumaan sa isang simpleng pagkukumpuni. Sa tulong ni Julian at ng aking mga tapat na kaibigan tulad ni Aling Nena at Mang Cardo, ang maliit na espasyong iyon ay hindi na lamang naging isang simpleng tirahan. Sa halip na manirahan doon na mag-isa, ginawa ko itong isang ligtas na tahanan at kanlungan para sa mga kababaihan at mga may edad ng kasambahay o lauang mga gawa sa Davao na tulad ko ay nawalan ng tirahan o pinabayaan ng kanilang mga amo at pamilya. Ang bawat sulok ng silid na iyon, na pininturahan ng kulay puti at pinuno ng mga bulaklak sa bintana, ay napuno ng mga tawanan at kwento ng muling pagbangon. Si Rodolfo ay nakakulong sa piitan, nakatanggap ng mga sulat ng pagsisisi, ngunit hindi ko na kailanman binuksan o sinagot pa. Pinatawad ko na siya sa aking puso upang lumaya ang aking kaluluwa. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ko pa ang nakaraan. Si Gina naman ay tuluyang nawala sa eksena, nagbabayad sa kanyang mga kasalanan sa harap ng batas. Isang hapon, habang nakaupo ako sa tapat ng pintuan ng aking bagong tahanan, hinahawakan ang susi na nakasabit sa aking leeg. Laramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin mula sa hardin. Si Julian ay dumalaw suot ang simpleng damit, dala ang isang basket ng mga prutas, at naupo sa tabi ko sa kahoy na bangko. "Yaya Mali?" Ang mahinang tawag niya habang tinitingnan ng mga taong tinutulungan namin sa loob. "Masaya akong makita kang ganito kapayapa." Tiningnan ko siya ng may ngiti, ang aking mga mata ay nagniningning sa katotohanan. "Salamat, Julian. Natutunan ko na ang isang bahay ay hindi nagiging tahanan dahil sa yaman ng mga taong nagmamay-ari nito, kundi dahil sa liwanag ng katarungan at pagmamahal na naninirahan sa loob nito." Ang pagsikat ng araw sa Davao ay laging may dalang kakaibang init, ngunit ang umaga yon ang pinakamaliwanag at pinakamayapang naramdaman ko sa buong buhay ko. Habang dahan-dahan kong binubuksan ang pintuan ng aking bagong tahanan gamit ang sarili kong susi, ang tunog ng pagpihit nito ay parang isang awit ng kalayaan na tuluyang nagpawi sa huling bakas ng takot sa aking dibdib. Sa labas ng hardin, ang mga kasamahan ko, sina Aling Nena, Mang Cardo, at ang mga babaeng tinutulungan namin sa silid kanlungan, ay masayang nag-aayos ng mga halaman at naghahanda ng almusal. Ang dating silid ko na pinagtabuyan sa akin ng aking asawa at na mapang-aping sistema ay naging isang buhay na patunay na ang katotohanan ay hindi kailanman matatabunan ng kasinungalingan. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin sa dingding. Ang mga kulubot sa aking mukha ay saksi sa 30 taon ng paglilingkod. Ngunit ang mga matang nakatitig doon ay may taglay ng kakaibang ningning. Ang ningning ng isang taong hindi na kailanman matatakot na ipagtanggol ang sariling danggal. Wala na ang takot sa pang-aalipusta,
Wala na ang pangamba na baka itaboy sa gitna ng ulan. Nang marinig ko ang tawag ng mga kasamahan ko para sa almusal, isinabit ko ang susi sa aking leeg, ngumiti ng malalim at humakbang palabas patungo sa liwanag ng araw. Naintindihan ko na ang pinakamahalagang aral ng aking buhay. Hindi mo kailangang maging mayaman upang magkaroon ng tahanan. At hindi mo kailangang yumuko sa mga taong umaapak sa'yo upang mahanap ang iyong tunay na halaga. Ang mga hakbang ay lumayo na sa dilim, ngunit ang tunog ng susing iyon ay mananatiling nag-iwan ng marka sa bawat pusong nagmahal at lumaban. Mga mahal kong Fingya, narito na tayo sa dulo ng ating mahaba at makulay na paglalakbay sa Davao. Maraming salamat sa bawat sandali ng inyong pag-antabay sa pagpiga ng luha at pagpapakalma ng inyong mga galit kasama ko. Naalala ko pa si Mali nung gabing. Itaboy siya palabas ng silid ko na may dalang basang damit at sugat sa balikat. Isang matandang vuem na, akala ng lahat ay madaling tapakan ng sarili niyang asawa. Ngunit sa pamamagitan ng katotohanan at ng tapang ng isang pusong naninindigan, pinatunayan niya na ang korona ng isang ina ay hindi nakasalalay sa awa ng iba kundi sa lakas ng kanyang sariling pangalan. Ang kwentong ito ay alay sa bawat kasambahay, sa bawat manggagawang nagbuhos ng pawis at kabataan, sa mga pamilyang hindi naman kanila, at sa mga inang minsan nang tinalikuran ng taong pinag-alayan nila ng buong buhay. Nais ko kayong tanungin mga kaibigan. Sa sandaling subukan kayong alisan ng tinapay at tahanan ng mga taong pinaglingkuran ninyo ng tapat, saan kayo huhugot ng lakas upang hawakan ng ing magbubukas ng inyong sariling pintuan? Nasaan man kayo ngayon habang nakikinig sa ating kwento, marahil ay nagpapahinga sa tahimik ninyong tahanan o nagmumuni-muni habang nakatitig sa dilim, mag-iwan kayo ng inyong damdamin at karanasan sa mga komento. Dito sa ating tahanan, ang inyong mga tinig ay laging may makikinig at ang bawat sugat ay may kasamang yakap ng pagpapagaling. Huwag kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang maabot pa natin ang iba pang pusong kailangan ng liwanag. Mabuhay kayo mga kaibigan, naway manatiling buo ang inyong mga paninindigan, malinis ang inyong mga kamay at payapa ang inyong mga gabi. Paalam at hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga kwento.